nakabalik na po ng Pilipinas si VP Duterte after almost a month na pagstay sa The Hague para po asikasuhin yung kaso ng tatay niya after the turnover to the ICC. Do you have any message for her in relation to the pending impeachment trial? Welcome back po to our VP. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. baka, syempre maganda nakabalik siya kasi nga paghahandaan na itong mga susunod na buwan. At in terms of yung biyahe niya, personal trip naman kasi talaga yun at naiintindihan pa namin. So welcome back po, ma'am. Do you think she will be more prepared to face the impeachment trial now that she has returned already to the Philippines? Well, I guess she should be prepared kasi when we were doing the hearings, parang they were actually asserting na mag-impeachment na lang, di ba? Para sa korte, pagdebatehan sa korte, ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. Sir, I'll play devil's advocate lang kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng House doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganong mga weird na pangalan. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan. So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po, susundin lang yung guidelines, may paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Eh, nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan.